Yun, ito mga solid. Magbigay tayo ng reaction, no? Dito sa balita ng UNTV, no? 1 month na ito, no? Tungkol dito sa pagtaas ng bigas, no? Taas ng kilo ng bigas, no? Na hindi na alam yung kung ano yung gagawin ng ating Pangulo, no? So, panoorin nyo muna ito mga solid o pakinggan. Makatulong ng konti sa tao, masarap sa feeling yun. At may komersyal saglit. Ako na talaga bio-flu. Yan. Ayon sa Philippine Weather Bureau Pag-asa, inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino simula sa Oktubre hanggang sa 2024. Kinakailangan na ng pamahalaan na mag-angkat ng bigas ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bunsod ito ng nakaambang epekto ng El Nino at pinsala ng bagyong Egay sa mga agricultural products. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hirap nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-import na naman. I'm thinking about the national supply for rice because ini-import lahat ng Indonesia, nagsara ang Vietnam, maghahanap na naman tayo ng bagong India, nagsara. Pero I think I can make a deal with India. Baka meron tayong mapag-usapan doon. But we have to start importing already. Sa kabila ng planong importasyon, nangangamba ang Pangulo na posibleng tumaas pa rin ang presyo ng bigas dahil sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia ay naghahanda para sa El Nino. Ayon sa Philippine Weather Bureau Pag-asa, inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino simula sa Oktubre hanggang sa 2024. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of July 30, mabot na sa 54,000 na hektarya ng palayan ang nasira dahil sa bagyong Egay at Habagat. Ito na nga yung balita mga solid, no, na yung ating Pangulo ay nababahala na, no, at hindi niya na alam yung kanyang gagawin, no, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, no. So ayon sa kanya, no, dahil daw sa epekto ito ng ng bagyo at maaari pang tumaas, no. Hindi maaari pang magpatuloy yung pagtaas, no, dahil sa darating daw na El Nino. So mangyayari talagang maapektuhan yung mga magsasaka natin, yung mga nagtatanim ng palay, no, dahil nga magkakaroon pa ng El Nino, no, pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo, ang maaari namang makapinsala makapinsala sa mga pananim itong El Nino, no, itong darating na El Nino, no. So yun ang maaring maging solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-import, no. Just like sabi niya nga, no, kailangan daw na mag-import, no, ng bigas, no. Mapipilitan siguro, no. Sa ngayon nga sabi niya meron pang mga kinukuha ng bigas na maaring nagsara, no, na problema kung saan talaga pwedeng maka-import ng bigas, no. So ang tanong mga kasolid, no, ito para sa opinion lang natin, no, kung bakit nga ba tuluyang bumubulusok itong pagtaas ng presyo ng bigas, no. O ayun na nga, isa sa mga dahilan siguro nga na sinasabi ng ating Pangulo, yung ating dinadanas ngayon na sunod-sunod na bagyo, no. Maaring
isa na rin yun sa mga dahilan, no, napipinsala yung mga pananim, no. So, pero sa akin naman kasi mga kasolid, no, yung parang naging opinion ko diyan, no, siguro kasi sa ilang dekada na itong ating bansa ay talagang landingan ng bagyo, no. Kumbaga kasama na sa pamumuhay natin dito sa bansa natin na nakakaranas talaga tayo ng mga bagyong dumarating, no. O kumbaga kasi itong klima natin dito sa Pilipinas is tropical, no, kung tawagin, no. Madalas binabayo talaga tayo ng bagyo. Pero ilang dekada na nagdaan na sa tingin ko na dinanas na natin yung mga sunod-sunod na bagyo, hindi po ba? So mas matitindi pa diyan, no. Pero parang naobserbahan ko mga solid, no. Ito'y base lang naman sa aking opinion, no, na hindi naman bumubulusok ng ganito kataas yung presyo ng bigas, no. Kahit na noon pa man nasasalanta na tayo ng bagyo, kahit sunod-sunod pa yan, no. Hindi ko naobserbahan na bumulusok ng ganito kataas yung presyo ng bigas. Parang ngayon ko lang to na naobserbahan, no, na sa panahon ngayon, no, itong ating bagong administrasyon, no, at saka lang to bumulusok ng ganito, no. Kumbaga hindi nagawa na makontrol yung pagtaas ng presyo ng bigas, no. So isa lang yun sa mga naging ko, no, naobserbahan ko, no, base sa ating opinion mga solid, no. So medyo parang kinoko-compare ko lang, no, yung mga dati na nagdadaang bagyo, no, at sa ngayon wala namang pinagkaiba yan noon. Pero noon ang nangyari, sabihin natin tumaas pero hindi naman ganito biglaan, no, na medyo tataas ng 5 piso, di ba? Tataas ng 10 piso at halos mga 1 linggo pa lang nakakaraan tumataas na naman, no. So hindi natin alam kung ba't ganun ang nangyayari, hindi po ba? So isa pa, noon siguro pwede magtaas, no. Halimbawa, magtaas man dahil lang sa lanta ng bagyo. Siguro mataas na yung piso, 2 piso, no. Kung talagang naapektuhan yung ating mga magsasaka, yung ating mga pananim, pwede naman siguro. Kaya lang siguro mababa lang, hindi yung parang napakalaki naman biglaan yata yung pagtaas, no. Na umaabot na ng 20 pesos, no. At isa pa mga solid, no, napansin ko rin, no, na hindi lang naman yung bigas yung parang biglaan tumataas ng presyo, no. Maging karamihan sa mga gulay ay nagtataasan na rin, no. So kung tutuusin yung mga ibang pananim naman ay hindi naman basta-basta kayang yan masalanta ng bagyo, no. Maliban na lang yung bigas kasi medyo madali siyang ibagsak ng bagyo, no. Pagka hinangin ay masisira talaga agad. Pero yung let's say yung mga ibang pananim naman hindi naman yan siguro kayang basta tibagin ng bagyo o masira, no. Dumadating pa rin yung point na tumataas pa rin siya, no. Mabilis pa rin yung pagtaas ng kanyang presyo, no. So talagang hindi natin alam kung ba't ganun ang nangyayari, no. So mga solid, no, bali hindi rin ako agree, no, dun sa sinasabi nilang dahilan
kaya tumataas yung presyo ng bigas ay dahil sa sunod-sunod yung bagyo, no? At nasasalanta yung ating mga pananim, no? So parang hindi ako satisfied, no? O parang hindi agad ako hindi ko agad basta-basta matanggap na yun talaga yung pinakadahilan, no? So ano pa ang ibang mga pwedeng dahilan, mga solid, no? Na kung bakit sinabi na biglang tumataas nga yung presyo ng bigas, no? Sabi nga din sa balita, mga kasolid, pwedeng dahil sa pag-i-smuggle o pag-hoarder ng bigas, no? So, yun, kung titingnan nga natin, mga kasolid, no, maaaring isa rin yun talaga sa pinaka paniniwalaan pa nating dahilan, no? Kasi katulad ng nangyari nga nung nakaraang taon, no, na hindi naman masyadong apektado ng bagyo katulad nung sibuyas, no. Bakit bigla ang bumulusok, no? So hindi naman sabihin nating kulang sa supply, no. Biglang tumaas yung presyo ng sibuyas, no, na umabot pa sa 600 to 700 ang presyo, no, kada kilo. So maaring katulad din ngayon, yung bigas, no, ay biglang tumataas ang presyo, no. So sa tingin ko isa rin yung pinaka masasabi natin yun ang pinaka dahilan, no, yung para sa akin lang, mga solid, no, yung bali ang pinaka opinion natin diyan na pinaka talaga isa sa pinaka nagpataas ng presyo ng kilo ng bigas at ng iba pang mga gulay ay dahil nga diyan sa mga style ng mga negosyante, o hindi natin masabi kung sino yung mga nagmamanipula nitong ating mga bigas o mga gulay na itinatago, no, na maaaring ito talaga yung pinaka main na dahilan, pinakaunang dahilan, no, na kaya talagang nagtataasan yung mga presyo ng bilihin, no. So sana magawan talaga ito ng action, no, ng ating gobyerno na masawata yung mga ganitong mga gawain, no, na siyang nagpapahirap sa taong bayan, no, lalo na yung mga mahirap nating kababayan, no, na katulad natin, mga solid, no, na sumasahod lang tayo ng minimum wage, no. Talagang kakapusin talaga tayo, no, at mahihirapan na talaga tayong budgetin yung ating kinikita sa patuloy na hindi mapigilang pagtaas ng mga bilihin, no. So talagang yung mahihirap lalo nung makakadanas ng paghihirap, no. So ngayon talagang hindi ako agree dun sa mga sinasabi na kaya nagtataasan yung presyo ng bigas, ng mga gulay ay dahil nga sa sinasalanta tayo ngayon ng sunod-sunod na bagyo, no. So kaya hindi ako agree sa mga vlogger na kino-consider nila yung mga ganong dahilan, no, na dahil daw sa bagyo, no. So parang ano lang yung baga inaano lang tayo, no. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, no. Kumbaga hindi naman tayo basta-basta parang inaano lang nila tayo, no. Pinapakalma, no, na dahil sa ganito kaya talaga tumataas, no. So hindi ako talaga agree sa mga ganun, no. So yun lang, mga solid, no. Siguro ang ano ko na lang, sana maaksyonan na ito ng ating gobyerno, no, na masawata na o matigil na yung mga ganitong gawain, yung
Lalo na yung sana maawat na yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung mga pagtaas ng presyo ng bilihin, no? Sana kasi lalo lang mahirapan yung mga tao, no? Lalo na yung mga mahihirap, no? Kung minsan yung iba nahihirapan na nga kung paano sila makahagilap ng kanilang pang-araw-araw na gastusin para sa pagkain, no? Tapos sasamahan pa ng may pinag-aaral, no? So ang hirap na talaga budgetin sa kanila yung pera, no? Lalo na kung minsan yung iba naman hindi naman laging may trabaho, no? Yung may mga kababayan tayo na ang trabaho hindi naman stable, di ba? So hirap, no? So ang nakakaano nito mga kasolid, no? Nakakabahala rin to, no? Sa ating mga kababayan, no? Alam niyo naman yung mga tao, siyempre pagka nakaranas niya ng gutom at wala talagang madiskartehan, no? O wala na silang mautangan, di ba? Baka makapag-isip yan ng hindi maganda, no? At pag nakapag-isip yan ng hindi maganda, siyempre ano yung mga gagawin niya, no? Kaysa mang-hold up, kaysa magnakaw, di ba? Para lang magkalaman yung kanilang sikmura, no? O magkalaman man yung kanilang mga pamilya, no? Yung mabigyan ng pagkain yung kanilang pamilya kasi ang hirap nun mga solid, no? Kung tutuusin tayo, baka yung sarili natin baka kaya natin tiisin, no? Pero yung makita mo yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay ay nakikita mong nagugutuman, doon ka talaga baka mablangko, no? At makakapag-isip ka talaga ng hindi maganda, no? So nakakatakot, no? Gaya nga ng sinabi ni Idol Francis Leo Marcos noon, no? Ganyan na ganyan yung nakita ni Idol Francis Leo Marcos, no, nung panahon ng pandemic, na nakita niya yung mga kababayan natin na nagugutuman kasi naghihirap kasi nga lockdown, walang nagtatrabaho, no? So kaya nag-decide doon si Idol Francis Leo Marcos, no, na tumulong, no? Dahil nakikita niya nga, no, na maaring nakakabahala yun kung ang mga kababayan natin talagang magutuman at wala nang magawang paraan kung paano sila makakain, no? Naisip niya na baka gumawa na yun ng masama, no? Let's say magnakaw, kung ano pa man yung pwede nilang gawing illegal para lang mabuhay, no? So kaya si Idol Francis Leo Marcos noon ay tumulong at namigay ng bigas, no, para maibsan kahit papaano yung mga mapakain man lang, yung maibsan man lang yung gutom ng ating mga kababayan ng panahon na yun, no. So sana maaksyonan na to agad mga kasolid ng ating gobyerno ngayon. So yun lang mga kasolid. So hanggang sa muli na lang, kita-kits na lang tayo ulit. So bye-bye, God bless you all.